Ay, sige na. Matulog kang mabuti. Aakyat ako para tingnan. Guning, guning. Bakit mukha kang lupaypay? Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Mag-aalas 10 na. Ang tagal mong natulog pero hindi ka pa rin nagpahinga ng maayos. Para ito sa maliit nating boss. May laman pa naman ang mangkok na ito. Kakain lang ako ng isa. Ano naman? Hahaha. Mas mabuti talaga si Guning. Wala ka bang trabaho ngayon? Meron. Alas 5 pa lang, gising na ako at nagtatrabaho na. Saan ka makakahanap ng ganitong sarap ng buhay? Matulog hanggang ganitong oras. Pero may sakit ka pa. Magpahinga ka muna ng mabuti. Bilisan mong gumaling. Nakakasawa ring nakakulong ka araw-araw sa maliit na kwartong ito. Kapag gumaling ka na, ilalabas kita. Para makita mo ang mga tao sa militar. Pwede bang hintayin mong matapos kumain ang maliit nating boss bago ka kumain? Wala namang sinasabi si Guning. Pero ikaw, todo pagtatanggol sa pagkain niya. Kayong mga lobo talaga. Kung pagtatangi lang ang usapan, hindi na ako magsasalita. Tagalabas ba ako? Hindi kita itinuturing na tagalabas. Pero huwag ka namang masyadong formal sa akin. 2 siopaw na lang ang natitira, kakain ka pa talaga. Pwede bang magparaya ka naman sa bata? Ay, hindi kayang ubusin ni Guning ang ganoon karami. Ako ang nag-aasikaso ng pagkain niya noon. Kaya alam na alam ko ang dami ng kinakain niya. Kung ganoon, hintayin mong matapos kumain ang maliit nating boss. Hindi pa nga ako nakakakain. Tsise! Kailangan talagang may ranggo-ranggo kayong mga lobo. Kumain ka na, Guning. Nagugutom na rin ako. Ako na ang kakain ng tira mo. Matapos pumasok ang militar sa Distrito 11, medyo kumonti ang supply ng pagkain. Akala ko may mga merienda pa. Pero kinuha rin pala ni Alex lahat. Huwag kang mag-alala, Guning. Hinding-hindi ko ibubunyag ang pagkatao mo. Alam na ni Kroll ang pagkatao ko. Paano niya nalaman? Sinabi ba sa kanya ni Alex? Hindi ba tinutulungan lang niya ang kapatid mo sa trabaho? May dahilan naman siya. Lene, bakit puro amoy ni Alex ang nasa katawan mo? Sinadya niya. Paano mo natiis ang ganoon katinding amoy ng lobo? Ilang taon ka na ba talaga? Habang iniisip ko, lalo itong nagiging kahina-hinala. Bakit parang si Alex? Ay minarkahan si Guning gamit ang sarili niyang amoy. Huwag mong guluhin ang maliit nating boss, pwede ba? Bumalik ka na sa trabaho mo. Sumama ka sa akin at magtrabaho tayo. Araw-araw ka na lang nakabantay sa maliit mong boss. Sige na nga. Nandyan si Git. Unahin nating ilayo si Kroll. Nandyan siya. Hindi man lang makakain ng maayos ang maliit nating boss sa almusal. Maghihintay hanggang gumapang siyang bumalik sa kalagitnaan ng daan. Parang tumahimik ang buong mundo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Hindi mo ba napansing nandito ako? Kumain ka na. Kumain na ako. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? 36.5 ang temperatura. Napakababa ng temperatura ng katawan niya. Dahil ba hybrid siya na may mutasyon sa gene? May balahibo ka ba sa katawan? Kung hindi lang normal ang ekspresyon niya, iisipin kong nagwawala na siya. Wala akong gaanong pag-asa sa network na ito. Tulog ka na ba? Gabi na, hindi na ako uwi. Hindi pa. Pero inaantok na ako ng kaunti. Marami ka bang trabaho? Kailangan mo ring magpahinga ng maayos. Tuluyan nang nawala ng kuryente ang Distrito 11. Pati ang mainit na tubig at network, naputol na. Pinapunta ako ng boss para dalhan ka ng mainit na tubig. Sa kusina na lang may mainit na tubig. Boss, mamayang gabi, sumama ka sa amin maligo sa pampublikong paliguan. Ay. Mas gugustuhin ko pang mga moy kaysa maligo sa pampublikong paliguan. Hindi ka ba mahilig maligo? Ayaw mong maligo dahil baka mabasa ang balahibo mo. Ikaw ba? Kami na ang magpapatuyo ng balahibo mo. Hindi naman ako totoong lobo. Kung ayaw niya, baka lalo lang lumala ang tensyon. Grabe ang amoy ng boss sa katawan ng maliit na boss. Parang binugbog siya. Baka nakuha niya ang amoy ng matulog sila ng maliit na boss. Kahit kailan, hindi ko pa nakita. Nagumawa ng ganoong mukha si Alex. Ano ba talaga ang ginawa ni na Alex at Guning sa kwarto? Ikaw naman, maliit na boss. Bilis, pumili ka ng baraha. Ang hawak mong baraha. Hindi ko rin pwedeng ilapag. Gusto ko sanang tapusin ang larong ito. Boss, nakabalik na kayo. Pakiramdam ko, mas mabigat na ang aura ng boss. At mas seryoso kaysa dati.
Bakit niyo idinikit ang papel sa ulo niya? Marunong ka bang maglaro? Eto, ganito. Ang hirap gamitin ng pandikit. Ipagpatuloy ninyo ang laro. Maaga pa. Itong baraha. Oras na para kumain. Maghugas muna kayo ng kamay. Dapat mas malambot ang materyales. Komportable pala itong suotin. Bukas, makakapagpahinga ako ng kalahating araw. Wow, boss, sa wakas, makakapagpahinga na kayo. Pakiramdam ko, may kasunod pa si Alex. Hindi ba nakakasikip sa loob ng bahay? Sasabihin ko sanang ayos lang. Pero nang marinig kong magpapahinga si Alex, naalala ko ang nangyari noong gabing iyon. Kung magpapahinga si Alex, malamang dito rin siya magpapahinga sa kwartong ito. Hindi na siya pupunta sa ibang lugar. Malapit na rin ang regla ko, kailangan ko nang umalis. Baka umuwi na lang ako. Walang network, kaya hindi ko makontak si Barto. Nag-aalala ako kay Cook. Ilalabas kita para makalanghap ng sariwang hangin. Maliit na boss. Bagay sa iyo ang maliliit na guwantes na ito. Wow! Ako mismo ang naghanda ng mga guwantes na ito noon. Kinuha ko ang mga ito sa kahon ng mga kagamitan sa pader ng lungsod. Mga guwantes para sa trabahador na halimaw. Medyo malaki kapag isinusuot. At hindi gaanong maginhawa. Pero nakakapagpainit naman. Sakto sa mga kamay ko ang pares na ito. Parang eksaktong sukat sa akin. Pati sapatos, nahanap ni Alex. Ang tamang sukat para sa akin. Masaya na ako, naantig pa. Tara na. Lumabas tayo para makalanghap ng hangin. Huwag ka nang kumain, boss. Lumabas na silang lahat. Ayan, dumating na. Ilang araw na akong hindi nakakalabas. Pakiramdam ko, nag-iba na ang buong mundo. Ang mga taong ito ay dapat. Mga bantay na taong hayop mula sa Upper District, ano? Iba ang dating nila sa karaniwang mga taong hayop. Dito ka lang at hintayin mo ako. Walang gaanong hangin ngayon. Hindi naman sa pakiramdam ko ay ganoon kalamig. Uy, munting boss. Hindi mo man lang inisip kung kakayanin ng munting boss ang pagpalo mo. Gusto ko sanang makipaglaro sa munting boss. Akala ko ay halos gumaling na ang munting boss. Baka dahil mainit ang damit niya. O baka nasanay na lang ako sa ganitong temperatura. Tutal, halos pareho lang ang loob at labas. May dugo ng snow wolf si Seth. Tuwang-tuwa siya kapag nakakakita ng niebe. Gusto mo ba ng maulap at manyebeng panahon? Ikaw, ano sa tingin mo? Isa rin siyang hybrid. Mukhang matibay naman ang katawan niya. Isa kang lobo sa gubat. Dito ka rin ba lumaki sa Distrito 5? O sa ibang lugar kang mas mainit lumaki? Ang sasakyang ito. Kamukha ito ng sinakyang ipinanghatid sa akin ni Alex noong nakaraan. Isang gulong sa harap. 2 gulong sa likod. Mataas at makakapal ang mga gulong. Pero mas maliit ng husto ang katawan. Ihahatid ba ako nito pauwi? Matagal na akong wala rito. Namimiss ko na sila. Makakabalik ako para dalawin sina Cook at Barto. Tutal, nakatira sila sa tapat ng construction site. Sakay na. Boss, bakit napakaliit ng sasakyan mo? Paano mo isasakay ang munting boss para mamasyal? Hindi man lang kami maisakay. Kaya pala, espesyal na ginawa ng boss ang sasakyang ito para sa munting boss. Ano? Hindi mo ba napapansing medyo espesyal ang pakikitungo ng boss sa munting boss? Espesyal? Anong espesyal? Espesyal na espesyal, malinaw ba? Bata pa lang, nagregress na ang munting boss. Normal lang na gusto siyang alagaan ng kaunti pa ng boss. Simula pagkabata, kasama na namin ang boss. Nakita mo na ba siyang matulog ng mag-isa sa isang kwarto kasama ang iba? Nakita mo na ba siyang maglaba para sa iba? Nilalabhan niya ang damit namin noong maliliit pa kami. Noon kasi tamad kami. Ayaw naming maligo pagkatapos ng ensayo. Itinatapon kami ng boss sa ilog. Kailangan naming maghugas ng maigi bago kami makabalik. Pero kung minsan, nilalabhan na rin ng boss ang mga damit namin habang naglalaba siya. Ilang taon na ba ang nakalipas noon? Nasa hustong gulang na nga ang munting boss. Ngayong sinabi mo, talagang may espesyal na pagtingin ang boss sa munting boss. Naalala ko tuloy ang maliliit na gamit panligo sa lababo ng banyo ni Alex. Nakalagay roon ang mga gamit panligo na pangbata. Hinahayaan pa ng boss na gamitin ng munting boss ang banyo niya. Pero hindi niya kami pinapagamit. Naamoy mo ba? Ano ang naamoy mo? Noong una, akala ko. Ilalabas niya ako sa kabilang pinto. Dahil nakita kong nakasara na ang malaking pinto. Pero bumalik si Alex. Umiikot lang pala siya sa paligid ng gusali. Alex, saan tayo pupunta? Saan mo gustong pumunta? Ayaw ko nang dagdagan pa ang abala ni Alex. Hindi na kailangan. Sabihin mo kay Cook. Ipaalam mong ligtas ako.
Huwag kang mag-alala. Alam ni Barto na dito ka nakatira kasama ko. Mas ligtas ka rito kaysa saan man. Mamaya, sasamahan kitang tingnan si Cook. Kumusta ang sasakyang ito? Ayos na ayos. Nagustuhan mo. Ang sasakyang ito. Parang kaya ko rin itong imaneho. Ito ang silinyador. Ito ang preno. Biglang kumabog ang puso ko. Kaya ito pala ang sasakyan. Subukan mo nga. Noong bagong-bago pa lang akong nag-aral magmaneho ng di kuryenteng sasakyan. 2 beses na akong sumemplang. Minsan, nabalian pa ang kamay ko. Pagkatapos noon, maingat na talaga akong magmaneho. Mas gugustuhin ko ng mabagal. Kaysa ipilit ang bilis at oras. Masyadong madilim ang paligid. Masyadong biglang sumulpot ang grupong ito. Nagulat ako ng husto. Sino ba ang walang pakundangang iyan? Patayin mo ang ilaw. Ikaw pala, tagapamahala. Tagapamahala. Napaikot lang para mag-inspeksyon. Engan. Sino ito? Wala akong naamoy na kahit ano. Amoy lobo lang ni Alex. Isa siya sa mga tauhan ko. Tauhan. Isa itong maliit na hybrid, hindi ba? Kung pagbabasihan ang pangangatawan niya. Bukod sa maliliit na hybrid, wala akong maisip kung ano pa siya. Huwag mong sabihing isa lang siyang batang hayop. Ang lobong ito ay mahigpit na nagbabantay sa isang maliit na hybrid. Pati amoy nito natatabunan na niya. Salamat sa inyong pagpapatrolya. Tagapamahala, hindi ba't pang-aabuso yan sa kapangyarihan? Sa panahon na yon, may pinapapasok ka pa ring maliit na hybrid sa base. Nang marinig ko ang sinabi ni Leo, bigla akong napalunok. Kumakabog ng todo ang puso ko. Huwag kang matakot. Mababa ang antas ng pagbabago niya. Pumasa siya sa pagsusuri. Anong patakaran? Hindi mo alam. Kapag nakikihalubilo ang hybrid sa amin, tataas ba ang antas ng pagbabago namin? Tabi. Nagpapapansin lang ang munting asong ito. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanya ng mahaba. Ano ang ginagawa ninyo rito? Teniente Cyril. Kasama namin ang tagapamahala. At tinatalakay namin ang teknolohiya ng depensang sistema niya. At pati na ang maliit niyang hybrid. Nagtataka kami kung ano ang ugali ng maliit na hybrid na ito. Kung hindi na siya kayang kontrolin ng tagapamahala, maaari niya itong ipaubaya sa amin. Napakarami na niyang ginagawa. Pagod na siguro siya sa pag-aalaga ng isang maliit na hybrid. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya ng general. Kung hindi, matagal na niyang ginamitan ng dahas. Ang nakakainis na asong ito. Narito rin ang pangkat ng mga lobo. Kung tatakbo ka ngayon papunta roon, maaabutan mo pa ang pangkat ng mga lobo. Maraming salamat. Teniente Cyril. Hindi na kailangan. Ayokong ikaw at ang pangkat ng mga aso ay mag-ingay sa harap ni Coronel Andrew. Mas madaling paamuin ang mga aso kaysa sa mga lobo. May ibang ibig sabihin ang mga salita niya. Tahasan niya akong pinagbabantaan. Natakot ang batang babae sa nangyari kanina. Kailangan ko siyang iwi at pakalmahin. Hybrid. Mukhang interesante ito. Tignan natin kung kamag-anak niya ito. Medyo madulas ang lobong ito. Kailangan lang natin ng bagay na makakapigil sa kanya. Matindi ang labanan sa Distrito 5. Malaking bagay nang nakatakas siya ng ligtas. Marunong siyang magtimpi. Kung ibang lobo iyon, matagal na sanang bumagsak ang Distrito 5. Halos tabla ang laban nila sa mga lobo, parehong dikit sa buhay at kamatayan. Napakahusay niya. General. Kapag sumali siya sa militar, sa panig ng Wolf Squad, hindi ugali ni Alex ang manakot at manupil. Mas matalino niyang mapapasunod ang mga lobo. Depende kung gusto niyang bumalik sa Distrito 5 o manatiling naglilingkod sa militar. Kung gusto lang niya akong gawing tuntungan sa kakayahan niya. Sa tingin ko, hindi siya papayag na manatili sa liblib na lugar. Normal lang sa pinuno ng Wolf Squad na magkaroon ng ambisyon. Napakatalino niya. Malinaw na alam niya kung saan higit na mapapakinabangan ang kakayahan niya. Kumusta naman ang mga pulis? Kung saan-saan sila nanghuhuli. Pero kapos sila sa tauhan. Gusto nilang manghiram sa atin. Sabihan mo silang maghintay ng ilang araw. Kahit saan sila tumakbo, hindi sila makakataka sa Distrito 11. Unahin nating lipulin ang mga halimaw. Saka natin asikasuhin ang iba pang target. Bagong taon na. Kailangan ding dagdagan ng kagawaran ng depensa ang tauhan nito. Ito ang misyong ipinagkatiwala sa grupo natin ng punong tanggapan. Sandali, hindi ba sobra naman ito? Paano natin tatapusin ang lahat ng ito? Huwag kang magmadali. Ang militar na ang bahala sa kanila. Sa mga susunod na araw, sapat nang maayos ang pagsubaybay at pagtukoy sa lokasyon.
Hindi ka muna pwedeng maligo. Pero pwede kang magbabad ng paa. Maraming mainit na tubig. Kapag naubos, papuntahin natin sina Seth sa kusina para magdagdag. Huwag mong isipin na nakakaabala ka. Salamat. Natakot ka ba sa nangyari ngayon? Medyo. Pero dahil nandito si Alex, hindi naman talaga ako ganoon katakot. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman yon malaking abala. Huwag kang mag-alala. Kawal siya. Medyo mainitin lang ang ulo. Pero hindi masamang nilalang. Mukhang marunong namang makipag-usap ng maayos ang taong hayop na yon. Pero sa mga taong hayop na ganoon kainit ang ulo, mas mabuting lumayo ako. Magbabad ka muna. Maliligo lang ako at babalik agad. Kung gusto mong maligo, kukuha ako ng mainit na tubig para maligo ka. CJ. Sa kwarto. Ayaw mo ba akong matulog sa kwarto? Sa totoo lang, ayoko sana. Kapag nasa tabi ko siya, hindi talaga ako makatulog. Pero kwarto niya ito. Isipin mo, pagod na pagod siya sa trabaho. At kailangan pa rin niya akong alagaan. Pag uwi niya, sa maliit na sofa lang siya makakatulog. Kaya hindi ko kayang tumanggi. Matulog ka na. Kumot. Pwede akong matulog sa sahig. May kalan naman. Hindi lalamigin kahit sa sahig ako matulog. Wala nang ekstrang kumot. Magbabasa ako. Matulog ka na. Hindi kita guguluhin. Maaga pa naman. Hindi ka ba makatulog? Sa susunod, mamasyal tayo ng mas matagal sa labas. Kung hindi ka makatulog, pumasok ka na lang sa klase. Ilang araw na tayong hindi pumapasok. Ayos lang din yon. Anong oras siya bumangon? Maaga pa. Gising ka na pala. Walang tao sa loob. Kakaiba. Hindi ba sinabi ni Alex na kalahating araw siyang magpapahinga ngayon? Boss, gutom ka na ba? Kung gutom ka, kukuha ako ng almusal para sa'yo. Matulog ka pa ulit. Hindi ko rin alam yan. Hindi niya sinabi sa akin kung kailan siya eksaktong babalik. Ang abala talaga ni Alex sa trabaho. Normal lang na tawagin siya bigla. Pupunta ako sa kainan para kumuha ng almusal. Bantayan mo si Little Boss. Ang aga mo namang gumising. Sa tingin ko, aabutin pa ng tanghali si Guning bago makatulog. Noon, palagi siyang late pumasok sa trabaho. CJ, babalik din naman si Seth maya-maya. Kain na kayo ng almusal, huwag na ninyo akong hintayin. Itira mo na lang sa akin ng kaunti. Mukhang pagod na pagod talaga siya. Magtiis ka muna sa gutom, Little Boss. Nakagat ng aso. Mukhang nakipagbasag ulo siya sa isang tao. Bukod sa isang hanay ng kagat ng ngipin, may dalawang malalim na sugat pa. Pero malamang simpleng paggamot lang sa sugat ang ginawa kay Seth. Hindi naman gaanong kalala ang sugat. Nagkaroon lang ng konting banggaan sa ilang aso. Walang malaking problema. Kain na. Malamig na yan mamaya. Kumain na ako. Tingnan mo ang hitsura niya. Mga 80% hindi pa siya kumakain. Nitong mga nakaraang araw, sila Seth. Palaging iniuwi ang almusal at sabay kaming kumakain. Pero ngayon, ang tagal bago siya umuwi. Siguradong hindi lang ito simpleng banggaan. Laging may alitan ang mga aso at lobo. Si Seth lang mag-isa. Malamang napuruhan siya ng husto. Ganyan din dati si Cook. Para maprotektahan ako, madalas siyang masugatan. Tapos mingiti pa siya at aaluhin ako. Ayos lang, Little Boss. Konting sugat lang to. Kumain ka muna ng almusal. Little Boss, sanay ka bang magbenda ng sugat? Madalas masugatan si Cook. Sanay na akong mag-asikaso ng mga sugat. Medyo malambot pa nga ang mga daliri ng Little Boss. Ang sarap na hindi kayang ibigay ng kahit anong pagkain. Ang tamis naman ng ointment na ito, bakit parang matamis? Little Boss, ikaw. Masyado kaming naging malapit ng kasama ko. Tinitigan ako ni Seth at nainis. Parang may mali. Bumalik na. Kumain na kayo. Sino ang gumawa nito? Ilang aso ng hukbo? Kilala mo sila? Dapat ay kilala nila ang boss. Naaalala mo ba ang mga mukha nila? Babalikan ko sila. Papasok ako ng 5 laban sa isa. Hindi ako natalo ng ganoon kadali. Kung hindi lang ako natakot na mainis ang mga munting halimaw. Matagal ko nang nadala ang mga tao ko para gumanti. Talagang pinalaki kayo ni Alex na masyadong masunurin.
Mamayang tanghali sabay tayong kakain. Hindi pa nakakain si Little Boss. Hintayin mong makakain muna si Little Boss bago ako kumain. Ikaw na lang ang pumunta sa kainan. Wala nang para sa'yo. Lobo ka. Paano hahayaang apihin ng isang grupo ng maliliit na aso? Hindi naman ako madaling uminit ang ulo. Pero kung totoo mang makikipagsagupa ako sa mga asong iyon, hindi na makakakain ng almusal si Little Boss. Hindi ko kayang panoorin na may inaapi na taong malapit sa akin. Bakit pa alis? Sinasabi nilang ayos na. Kailangan pa rin nating bantayan ng mabuti si Little Boss. Hala, halimaw pala siya. Hindi siya pwedeng matrigger. Hindi naman natin siya madadala para makipagbasag ulo. Natakot din akong baka magpadalos-dalos sila. Dalawa lang naman sila. Hindi nila kakayanin ang dami. Ayokong makita silang parang si Cook. Bumalik ang sugatan ng ganyan. Hayaan na. Sige na. Napakainitin ng ulo ng mga asong sundalo na yon. Isipin mong malas ka dahil nahuli ka nila. Iwasan mo muna sila sa mga susunod na araw. Ako na ang kukuha ng pagkain. Hindi ako gutom. Kumain ka, maliit na boss. Ang bango ng kamay mo. Ano ba ang sinasabi mo? Tingnan mo kung gaano kakagutom. Ako na ang kukuha ng almusal. Para sa akin. Isa ka lang talagang api-apihing tuta. Lintik. Sino ba ang nang-api sa kanya? Huwag kang lalabas. Kailangan kong tingnan. Sandata. Kailangan ko ng sandata. Bigay ito sa akin ni Barto. Puno ito ng merienda at mga gamit sa araw-araw. At magaan ang maliit na pilak na baril na ito. At sakto rin ang laki nito para sa akin. Sabi ko na nga ba, maginhawa pala ang buhay ng gagong si Alex. Mas maayos pa ang kwartong ito kaysa sa kulungan ng aso na tinitihan namin. Anong kulungan ng aso? Lungga yon ng mga lobo. Mabahong lungga ng mga lobo. Ay, nga. Lungga nga ng lobo. Maliit na boss, magtago ka agad. Engan. Kaya pala dito kanya itinago. Magaling ka palang lumaban. Maliit na lobo ka. Bantayan mo siya. Saan nakuha ng maliit na boss ang baril na yan? Kapitan. Maliit na boss, huwag kang magpadalos-dalos. Bitawan mo ako. Ano ba ang sakit ng ulo ninyong mga lobo? Isang pader lang ang pagitan ng mga halimaw at natin. Dito ninyo inilagay ang hybrid. Kapitan. Maliit na hybrid. Ano mo si Alex? Kapatid mo. O tiyuhin mo. Tiyuhin. Ganyan kakahina. Kapitan, kapitan. Ano na naman? Lintik. Gago, hindi marunong tumanggap ng talo. Kapitan, sandali lang. Maghuhubad ako ng isang damit. Ito na ang nag-iisa kong damit. Kapag pinunit mo pa ito, wala na akong maisusuot. Mapipilitan akong tumakbo ng hubot-hubad. Kapitan, bakit hindi ikaw na lang ang magbago ng anyo? Lintik, may utang na loob talaga ako sa inyo. Ilayo ninyo siya. Ang pares ng pilak asul na mga matang iyon ay parang pamilyar sa akin. Ano ang amoy na yan? Ano ba ang ginagawa ng asong iyan? Tumigil kayong lahat. Munting Guning. Binugbog ka ba? Namamanhid lang ng kaunti ang kamay ko dahil sa tindi ng pag-urong ng baril. Ano ang ginagawa mo? Tinitignan ko kung nasaktan si Munting Guning. Magbalik anyo ka agad. Sa ganitong kritikal na sandali, nagpakita ka pa ng buong anyong hayop. Mag-ingat ka sa pagbabago ng anyo. Bago bumalik si Alex. Hindi ako magbabalik anyo. Ang lobong iyon ang unang nanakit sa amin sa kantina. Tama. Siya ang unang nanakit sa amin. Tingnan ninyo. May mga sugat pa kami sa mukha. Iyan ang ebidensya. Pinuno. Magsalita ka nga. Bakit may amoy ang isang hybrid na tulad mo? Na ganyan. Saan ka ba nanggagaling? Wala ka bang ginagawa? Pangalawang opisyal. Hindi. Pero mas lalo mo akong ginulo. Ako lang ang aasahan mo. Huwag kang mag-alala. Isa man lang sa mga lumaban, wala. Naiinis na si Alex nito. Kahit pagalitan pa ako ng husto ng matandang iyon. Hindi ako natatakot. Kukunin din niya ako. Dadalhin namin siya. Hindi na rin siya pwedeng manatili rito. Ang dating malinis at maayos na bahay, winasak ng ganito. Siguradong galit na galit siya.
Ano nga ulit ang tawag sa kanya ni Alex kahapon? Hoy! Munting bagay. Ano ang pangalan mo? Nagagalit na siya. Pinaputukan mo ako. Hindi pa nga ako nagagalit. Sabi ko, ano nga? Mamaya, ako ang unang babanat sa'yo. Gusto mo ring makatikim ng sampal. Kung may lakas ka, huwag ka nang maghagis ng kung ano-ano. Halika rito at lumaban. Anong problema? Hindi niya lang maglalakas loob. Ang asong ito, bumangyera talaga. Tumigil ka na, tumigil ka na. Ang galing mo talaga. Tinitigan ko siya. Aabangan kita dyan. Sa ganitong paraan, wala siyang ebidensyang maipapakita na sinaktan mo siya. At saka ito pa. Ang munting daliri mo, maingat mo. Habang wala pa ang pangalawang opisyal, pwede na tayong makasingil. Kung may pwede lang makuha, kunin na natin. Tutal, may atraso na rin kami sa kanya. Ayos ka lang ba? Malakas din ang loob mo, ha? Sagad na sagad, parang gusto mo nga akong kulitin. Dumating ka na. Ayos lang. Ibigay mo sa akin. Habang nakikita ang pangumusong tingin niya. Gustong-gusto niyang kumuha ng pamalo at dagukan siya ng ilang ulit. Hindi ba sabi ko, ibigay mo sa akin? Sige na, sige na. Ano ba talaga ang tinatago mo? At para iwas gulo na rin, hindi na ako makikisabay sa pagbulyaw ni Seth. Nasugatan ka ba? Nabigla kita. Ang bahay. Wala na. Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng mas maayos para sa'yo. Bukas, sasamahan ko ang maliit mong hybrid para makita siya. Ako na ang pupunta. Hindi pa dumarating ang maliit mong kaibigan. Pangalawang opisyal. Ano ang gusto mong makuha mula sa akin? Huwag kang kabahan. Sa halip na magtago at mag-alinlangan ng ganyan. Mas mabuti nang sabay-sabay ka naming bantayan. Maraming salamat sa mabuting hangarin. Sino ba naman ang mag-aakala, may isang grupo ng mga aso na sumugod at winasak ang kulungan niya? Mabuting ang ganito. Sana aksidente lang ito. Pero halatang may alitan talaga ang mga wolf at dog. Bihira lang mangyari ang ganitong gulo. Ang nagwasak sa tinitirhan ko, unang beses ko palang makita. Ang asong mapagmataas na ito. Mamaya, hihingi siya ng tawad sa'yo. Ito ay inhibitor. Ang konsentrasyong ito. Siguro nasa militar lang mayroon. Tama. Ito ang blue gold inhibitor. Ngayon lang tayo nagkita. Bakit niyo kami binibigyan ng napakamahal na gamot na pampigil? Kinuha ko ito mula sa dog squad. Hihihi. Adjutanteng Cyril. Ang bait mo namang kausap. Halika. Munting Guning. Ituturo ko muna ito sa'yo. Kahit gaano kaganda ang gamot na pampigil, wala rin akong mapapala. Baka sarili kong buhay pa ang maubos. Ito na ang pinakamabisang gamot na pampigil. Sige na nga. Hintayin na lang nating maiturok ito ni Alex sa'yo. Makikipagkita ba sa akin ang matandang leon? May ronda pa ako ngayong araw. Kung wala ng problema, bilisan nyo at kalagan ako. Dito muna kayo. Malamang ay may pinag-usapang mahalagang bagay si Alex at ang general. Sandali pa. Baka matagalan pa bago makalabas ang boss. May bahagyang amoy tuta kay Seth. Hindi naman sa hindi ko inaalagaan si Munting Guning. Pero hindi ko rin nakitang ganoon siya kalapit sa akin. Walang utang na loob. Siguradong gutom siya. Mukhang hindi pa siya nag-aalmusal. Kung gutom ka, kumain ka muna ng kaunti para may laman ang tiyan mo. Hindi ko matukoy kung anong lasa ng merienda. Nasa kamay lang ni Munting Boss ang buong atensyon niya. May pagpupulong lang ako. Dapat matapos iyon bago magtanghalian. Ako na ang titingin sa inyo para sa kanya. Kung hindi ka makapaghintay, nasa kabilang silid lang si Alex. Maaari mo siyang puntahan. Nasa loob si Alex. Saan ka pupunta? Sa ganito kakapal na nyebe, halos hindi na ako makalakad. Kitang-kita namang malapit lang ang pinto. Kailangan kong umalis ngayon. Hindi na ako pwedeng manatili rito at maging pabigat kay Alex. Kailangan ko ring bumalik at tingnan si Cook para mapanatag ako. Seth, pumunta ka sa may pinto. Diyos ko. Narinig kong nagsalita si Munting Boss. Bakit ganoon ang boses niya? Ang ganda palang pakinggan.
Awu. Saang squad kayo? Alex. Tapos na ba ang pagpupulong? Adjutanteng Cyril. Pakiusap, alagaan mo ang hybrid ko. Ayos na basta narito ako. Sa ganitong pagkakataon, papalabasin mo lang siya ng ganoon. Hindi ba delikado yon? Huwag kang mag-alala, adjuntante. Kung gusto niyang lumabas at mamasyal, hayaan mo siya. Kung kailan niya gustong bumalik, saka siya babalik. Basta bantayan mo ang mga asong iyon. Huwag nang maulit ang nangyari kanina. Isa lang akong munting adjutanteng tumutulong sa general sa mga maliliit na gawain. Ang mga pinuno ng angkan ng mga aso at lobo. Hindi ko kayang utusan ang mga yon. Cook. Cook. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako nakapunta rito nitong mga nakaraang araw. Huwag mong sabihin dito ka lang nagbabantay palagi. Dito. Nasaan si Barto? Cook. Kaibigan si Seth. Lobo. Masama. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Punong-puno ng matapang na amoy lobo si Ningning. Tatabunan ko ang amoy na nasa kanya. Barto. Akala ko nasa labas pa si Barto. Nasa bahay pala siya. Sabi ko, pag-uwi mo, hinaan mo ang ingay. Ellen. Parang wala siyang lakas kung magsalita. May sakit ba siya? Ang baho mo. Ikaw. Bakit ka bumalik? Si Alex ba ang naghatid sa'yo? O ikaw mismo ang bumalik? Bakit ka bumalik? Magliligpit lang ako. Bumalik ka pero hindi ka man lang nagsabi. Na pala. Wala nang kuryente at internet. Dapat nagpasabi ka man lang ng mas maaga. Mamaya ipagluluto kita. May sakit ka ba? May sakit. Paano ako magkakasakit? Gumaling na ba ang sakit mo? Salamat sa langit. Salamat sa langit. Umalis ako kahapon ng datnan ako. Mabuti naman. Para hindi na kita kailangang alagaan. Bigla kong naramdaman na parang nakikituloy ako sa bahay ng kamag-anak. Ang hirap sa pakiramdam kapag wala kang maitulong sa kahit anong bagay. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Bakit ang formal naman sa akin ni Barto? Noong wala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi man lang binuksan ni Barto ang kwarto ko. Cook. Nabuksan ba ang pinto? Nakalimutan ko kung saan ko inilagay ang susi ng kwarto. Wala rin akong ekstrang susi. Magaling, Cook. Naghihintay siya sa may pintuan. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan pa ako mananatili sa Distrito 11. Baka magamit pa ang mga gamit sa pagkuha ng video. Pero mukhang hindi ko na sila madadala. Napakahirap naman. Kumain ka na. Bagong taon ba ngayon? Medyo sobra nga. Ang dami naman nito. Pagbalik ni Ningning, biglang nagkaroon ng buhay ang malamig na bahay na ito. Hindi lang ako nagugutom. Huwag kang mag-alala. Marami akong itinabing pagkain. Kahit kaunti lang ang gana mo. Kahit kasing laki pa ni Cook ang gana mo, sapat pa rin ito. Hindi naman sa natatakot akong kapusin ang pagkain. Parang may kakaiba lang kay Barto. Ilang araw siyang namuhay ng maginhawa kasama si Alex. Kaya minamaliit na niya ang luto ko. Huwag nang magtabi. Kapag may natira, ipakain mo kay Cook. Kanino mo ibibigay? Tingnan mo kung gaano siya kalaki. Napakaliit ng mangkok na hawak mo para sa kanya. Nagiging tao. Seth. Sapat na ba? Sandali, Cook. May sasabihin ako kay Seth. Ikaw ang magsabi kay Alex. Oh. Naiintindihan ko na. Ayaw bumalik ng maliit na boss. Ipapasabi ko sa ibang lobo kay boss. Pero siguradong hindi ko siya maaaring iwan. CJ. Oh.
Para hindi sumugod si Cook at makipag-away. Napakainit ng ulo ng munting asong ito. Nagpadala si Alex ng mga lobo. Protektahan mo ako. Sila na mismo ang maghahanap ng makakain. Huwag ka nang makialam. Gumanda na rin ang ugali ng munting Zoro. Lagpas alas 8 pa lang. Ang aga naman niyang natulog. Matutulog ka na ba? Siyempre. Pampigil. Bahagya ng naging matatag ang antas ng mutasyon niya. Pero grabe ang pagregress niya. Pero kailangan kitang paalalahanan. Kapag lumampas sa 40% ang mutasyon ng isang hybrid, kahit gaano kagaling ang gamot, hindi na siya matutulungan. Na maibaba ang antas sa loob ng 40%. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ang mutasyon ni Cook ay halos 56% na at tuluyan ng matatag. May 22 suppressant pa. Sapat pa muna iyon para sa kanya. At nagbibigay rin yun sa akin ng oras para pag-isipan kung paano tayo kikita. Ang ibig kong sabihin, habang buhay na siyang mananatiling ganito, hindi na siya gagaling. Lalala lang ang kalagayan niya. At pangalawang beses na siyang nagmutasyon. Magiging lubhang hindi matatag ang gene ng mutasyon niya. Kahit maliit na abala lang, maaari siyang maging halimaw. Hindi mo pa rin naiintindihan. Habang buhay siyang magiging ganito. Isa lang siyang aso. Akuin mo ba ang responsibilidad sa kanya habang buhay? Kung wala si Cook, matagal na sanang wala ako. Hindi ako sigurado kung kaya kong alagaan si Cook habang buhay. Basta may makain ako. Gaya ng pag-aalaga niya sa akin noon. Huwag kang magsalita ng patapos. Pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. May pera ka. Mapapamuhay mo rin siya ng maayos sa Distrito 11. Huwag mo siyang dalhin sa Distrito 5. Dati ring sang-ayon sa akin si Barto. Nailayo si Cook sa Distrito 11. Alam niyang nagalit ako nang ako ang gumawa ng trabaho para kay Cook. Bakit bigla mo akong pinapayuhan ng ganito? Bigla ko lang naisip. Hindi kailanman si Barto. Nagsabi sa akin kung saan talaga siya nagmula. Hoy, asong loko, anong inaabot mo sa akin? Ang antas ng mutasyon ni Barto ay hindi na gaanong mas mababa kaysa kay Cook. Hindi tumpak ang sukat. Nakita ko. Huwag mo na akong pakialaman. Kung gumagamit si Cook ng isang suppressant bawat araw, ibig sabihin, kahit isa ay hindi pa nagagamit ni Barto. Ang suppressant na ito dapat ay para kay Cook. Lumayo ka. Aray. Bakit mo kinukurot ang puwit ko? Puwit mo yan, ah. May sarili akong suppressant. Ito ba? Ang amoy na ito. Saan mo nakuha ito? Kahit hindi ko alam kung hanggang saan na ang relasyon nila ni Alex. Base sa personalidad ni Gunning, hindi niya gugustuhing mas marami pang makaalam ng pagkatao niya. Kung hindi, matagal na sana niyang sinabi sa akin. Hindi ka pupunta sa dorm para matulog. Hindi ka bababalik para tumira kasama si Alex. Hindi ako alis. May negosyo pa ako rito sa Distrito 11. Kapag umalis ako, kailangan kong magsimula ulit. Aray. Ang lungga ng munting Zoro ay matibay pero malambot. Mas komportable kaysa sa kutson na ginawa ko. Ikaw. Engan. Ikaw. Matulog ka sa sarili mong lugar. Huwag mo akong hawakan. Amoy aso. Alam kong siya ang nagtanggal ng takip sa ulo ko. Kung hindi, paano naman basta-basta mahuhulog ang takip na ito? Ning, tingnan mong mabuti. Hindi naman ako labis na nag-aalala kung nakita man ni Barto o hindi. Isinama ko si Barto. Sa plano kong umalis sa Distrito 11. Pero kailangan munang kusa niyang piliing umalis ang munting Zoro. Hayaan na lang nating mangyari ang dapat mangyari. Sa taglamig, ang balahibo ni Cook ay kailambot yakapin. Napakainit matulog kasama ang malaking asong ito. Pero mas mabuti pa rin sa sarili niyang lungga. Matulog ka ng mahimbing. Gising ka na. Maligo ka muna. May makakain ka rin maya-maya. Alas 7 pa lang. Hindi pa nga maliwanag sa labas. Ang sipag naman ng munting Zoro, ang aga mong bumangon. Cook, magsuot ka ng pantalon. Gumamit ka ng maligambam na tubig. Kumain ka muna.
Kung hindi, maliligo na lang ako ng maayos. Ganyan ka rin bang maligo sa bahay ni Alex? May sarili siyang banyo. Sobrang lamig. Kapag ganyan ka maligo, magkakasakit ka. Sandali lang. Concerned din pala sa akin ang munting Soro. Dati, lagi niyang inaangal ang amoy ko. Ngayon naman, nag-aalala siyang sipunin ako at magkasakit. Hindi pwede. Hintayin mo ako sandali. Babalik ako pagkalipas ng 2 oras, pinakamatagal na. May asikasuhin lang ako at bibili ng ilang bagay. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang lalabas. Mas komportable kapag ito ang gamit. Lumabas ang munting Soro para bumili ng bathtub. Gustong-gusto ko talaga ang bathtub na ito. Pero kailangan ng napakaraming tubig para mapuno ito. Hindi naman ako walang silbi. Pera, pera, pera. Bakit lagi mong binabanggit ang pera sa akin? Nasa akin ang pera mo. Huwag kang mag-alala. Sapat na yon para maalagaan ka ng komportable. May 2 milyong barya ng halimaw pa ako sa kamay ng munting Soro. Hayaan mo siyang gastusin ang gusto niya. Napakadali lang yan. Magbayad na lang tayo ng maghahatid. Hindi naman pwedeng ako mismo ang magbuhat pa uwi. Hindi ako tanga. Tingnan mo. May dala rin akong magagandang bagay para sa'yo. Hindi pwedeng kainin ang mga ito. Gusto ko. Akala ko masaya ang buhay mo sa bahay ni Alex. Hindi mo pala gusto ang mga dala ko. Bakit mo kinukurot ang bibig ko? Ayos ang munting Soro sa lahat ng bagay. Yung bibig lang talaga, minsan kailangan ng takpan. Huwag mong kukurutin ang bibig ko ng ganyan. Kahit malamang na hindi magamit ang bathtub. Magagamit pa rin ang pangligo. At meron ding facial moisturizer. Medyo natutuyo ang mukha ko kapag taglamig. Pwede itong ipahid. Munting boss. Aray, aray, aray. Huwag kang dumamba. Dahan-dahan matatapon ang tubig. Walang problema. Pumunta ka at magsalok ng mainit na tubig. Nagbabantay lang naman sila roon, wala silang ginagawa. Pagtrabahuhin mo naman sila ng kaunti. Huwag kang mag-alala. Huwag mong hayaang sila lang ang nagtatrabaho. Pakainin mo sila ng maayos. Anong klaseng babae ba si Guning? Napaka-komportable. Para akong matutunaw sa tubig. Kakain na tayo. Naku naman. Nasayang lang ang pagligo niya. Munting boss. Munting boss, halika na at maghapunan tayo. Ang bango naman. Ano ang ulam niyo sa hapunan? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit nadagdagan ng isang aso? 4 na aso lang ang pinaghahainan ko. Hindi nakasama ang isa pa. May sarili kaming pagkain, pulang buhok. Mabahong aso. Sino ang tinatawag mong pulang buhok? May dala ka ng pagkain, nakikisawsaw ka pa sa hapunan namin. Lumayo ka sa akin. Munting boss, nagdala kami ng pritong isda at mga kakaning may palamang gabi. Mainit-init pa nga. Huwag mong galawin ang sabaw ko. Ito ang nilaga ko para palakasin ang katawan ni Guning. Sige na. Sandali, maupo muna sila. Inaabangan ko ba kung kakain ako nito? Mayroon pa. Ano raw ang tawag sa batang lobo? Ang laking mga tanga na ito, isang tama lang. Kaya nang ubusin ang kalahating baka. Para kay boss. Dahan-dahan, nakakapaso. Hindi niya kinakain, ibigay mo sa akin. Boss. Wala nang amoy ng boss sa'yo. Amoy aso ka na nga. Woof. Ano yon? Sinabi mong mabango raw. Amoy ni boss. Kakatapos lang niyang maligo. Amoy lotion. Mabango nga itong lotion na ito. Hindi. Bakit kaya kay boss lagi? Galing sa iba ang amoy. Kanya mismong amoy na saan? Idinikit ng mga nakatatanda ang amoy na ito. Sa isang hybrid, tama ba? Sa'yo na ito. Ang bait din pala ng maliit na asong ito. Ang pagkain na ito, dala ko rin bilang misyon. Inutusan kami ni Alex. Nasiguraduhing maging maayos ang relasyon sa asong ito. At mapasama ito sa amin. Boss, bukas ulit kami babalik. Hindi na sila pwedeng bumalik. Kung babalik man sila, sa pasilyo na lang sila kakain. Huwag na nilang isipin pang makapasok ulit sa bahay namin. Kain, kain, kain. Alam mo na ngang kumain ka lang. Bigyan kita ng buto, ibebenta pa kita. Kain. Ikaw na ang nguya. Anong libro ang binabasa mo? Ano bang nakakatuwang makita dyan? Nagpaplano na, tingnan mo ito. Tanungin mo si Alex at ang mga lobo niya at ayos na yon. Nanggaling sila sa Distrito 5. Mas detalyado ito kaysa sa nakasulat sa libro. Sigurado ka bang sa Distrito 5 ka pupunta?
Hindi mo na ba iisipin ang ibang mas mataas na distrito? Basta, pwede kang pumili ng kahit ano. Kahit ano. Hindi ko gaanong maintindihan ang ibig niya. Aling distrito siya dati? Ano bang meron sa Distrito 5? Hindi ba niya alam? Ako na. Hindi ba kailangang isama si Cook sa Distrito 5? Baka nga may kung ano siyang relasyon kay Alex. Paano mo siya sasabayang puntahan? Walang silbi yan. Hindi madaling ayusin ang batang asong iyan. Akala mo ba matagal na kaming magkasama ni Cook ng ganito? Pinalitan ko ng mas ligtas na kandado ang pinto. Para walang makapangahas pumasok. Huwag ka nang magbukas. May dala ako para sa'yo. Sandali, kukunin ko. Susi! Late na. Delikado lumabas. Bukas na lang ulit. Matutulog na ako. Tingnan mo nga yung asal ng maliit na fox na ito. Hindi lang ako mag-aayos ng problema ni na Cook at Alex, kundi pati ng sa akin at sa kanya. Sa pagtrato ko sa maliit na fox, hindi rin ako mangangarap na maging banayad tulad ni Cook. Ano ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang susi. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sabi ko bukas ko pabubuksan para sa'yo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Sabi nila para lang sa seguridad. Hindi ka naman para sa seguridad. Inis ka lang kay Alex. Pwede mo siyang kainisan. Pwede rin siyang kainisan ni Cook. Kahit sino pwede. Pero hindi pwedeng ganyan ang paraan. Kaibigan mo ako. Magkakasama tayo. Kung may problema, pag-usapan natin. Maghanda ng 2 susi. O kaya huwag mo nang ikandado. Ngayon alam mo nang kausapin ako. Tungkol ba ito kay Alex? Doon ka lang ba gagalaw pag nagmamadali ka? Malapit na siyang lumayo kay Alex. May oras ka pang magtampo mamaya. Hindi mo ba ako kayang samahan ngayon? Hindi mo rin pwedeng tratuhin ako ng ganyan. Ako. Anong nangyari sa kanya? Kunin mo. Magkaibigan ba tayo? Kung ganoon, pareho tayo. Magkapantay tayo. Pareho tayong lalaki, pareho lang. Ikaw din. Aso ako. Isa akong halo lahi na hindi likas. Iba ako sa'yo. Pero may isang kaluluwa kami. Hindi mahalaga ang panlabas. Hindi mahalaga ang panlabas basta may isang kaluluwa. Sa tingin ko cute ka rin ng ganyan. Lanan. Hindi mo maintindihan. Pumunta ka na at makita siya. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa inyo. Sige na. Dahan-dahan lang. Pwede bang ibigay sa akin ni Little Fox ang susi? Gusto ko lang makapag-usap. Ito ang aking bag. Medyo mabigat. Cook, tingnan mo nga ito. Sa mga araw na ito, hanggat maaari huwag kang lumabas. Sinimulan na ng hukbo ang operasyon para linisin ang mga halimaw. Poprotektahan kayo ni Seth at Git. Pagkatapos ng buong paglilinis, sama kita palabas. May ilang trabaho pa akong asikasuhin. Hindi ako pwedeng manatili sa tabi mo. Kung gusto mo akong makita, sabihin mo kay Seth. Hindi ko pa rin matanggap na ganoon ka umasta sa impormasyon tungkol sa pagkatao ko. Huwag nang pag-usapan ang pagpunta sa itaas na distrito. Sa lagay kong ito, hindi na nga ako makapasok sa gitnang distrito. Tinurukan ako ni Gunning ng Blue Gold Inhibitor. Hindi ako makakapagpadalos-dalos sa pangalawang pagbabagong bigla. Iwan mo na ang skill sa kaliwa. Boss, 3 araw na lang ang natitira. Malilinis na ng hukbo ang lahat ng halimaw. Tapos na ang paglilinis. Mas mabilis pa ito kaysa sa inaakala natin. Nasa may kanlurang pader ang boss. Kaya ko, kailangan niyang hintayin munang matapos ang usapin tungkol sa mga halimaw bago siya makabalik. Gusto mo bang makita ang boss? Sa ganitong oras, mas mabuti pang hindi ako manggulo. Naghahanda na kami para bumalik sa lungsod. Walang masyadong aberya. Uwi na tayo sa Distrito 5. Ang bilis naman. 3 araw. Aalis na agad tayo. Boss. Mahilig ka sa litrato. Bihira akong makakita ng halo lahi na mahilig mag-ayos ng terminal. Pwede ko bang makita ang mga litratong kuha mo? Ang ganda ng kuha mo. Napaka-profesional. Pag may internet na, padalhan mo ako ng kopya. Ako rin. Kailangan mong lumabas. Pumunta ka sa tindahan. Pabayaan mong samahan ka ni Seth at ng mga kasama niya. Huwag kang mag-alala. Kumuha lang sila ng ilang bagay. Babalik din sila agad. Sa wakas, nakapalit ka rin. Ang palihim na pulang balahibong Soro. Kayo, ano ba? Paano kayo nakalabas? Takbo. Huwag ibigay sa kanya ang paninda ni boss.
Baka sapakin ka niya ng malakas niyan. Sa inyo ba ng pulisya, wala na talagang maidagdag na sasakyan para sa kanila? Lahat ng sasakyan ng pulisya ay naipadala na. Mabuti na itong mapunta sa sasakyang ito. May ilang pulis pa nga na wala man lang motorsiklong pangyelo. Kapos na kapos ang pulisya sa kagamitan. Ito ang Distrito 11. Hindi ito ang itaas na distrito na umaapaw sa ginto. Mga batang Panginoon, magtiis muna kayo. Kapag nahuli na natin ang pinakamalaking isda, pwede na ninyong dalhin pabalik ang magandang ulat na ito sa dati ninyong amo. Babalik na para humingi ng gantimpala kay Itay. Pagdating ng oras, malugod kayong tatanggapin ng pulisya namin sa pagbibigay ng donasyon. Ang impormasyong nakuha namin mula sa militar ay naubos na nila ang klaseng hari. Hindi maubos-ubos ang mga halimaw. Sa ngayon, paikot-ikot ang militar sa Distrito 11 para manghuli ng pinuno. Malapit na nilang matapos ito. Hindi ganoon kasimple. Hayaan mo na sila. Bilisan niyong mahuli ang isdang ito. Tara, hulihin naman natin yung isa pa. Hulihin ang alin? Ang misyon natin. Huwag kayong mag-alala. Hindi tatakbo ang misyon niyo. Iyong mga nagtatakas na mga kasama ay matagal nang nakalista. Kung tutuusin dahil tinutulungan niyo kaming manghuli ng mga tao. Baka may maibigay pa akong tulong. Maraming salamat. Walang anuman. Sa 3 araw, magbubukas ang militar ng isang checkpoint. Kaya dapat tayong magmadali. Huwag magpanik. Hindi na sila makakatakas. Nasa loob lang dito ang malaking isdang iyon. Nakatago. Hindi nila alam kung gaano sila kaginhawang nakatira rito. Pwede pa palang tumira rito ang mga kriminal. Ang gusto mo bang sabihin sa amin? Ay may ugnayan ang mga mataas na opisyal at ang mga kinakasang kriminal. Hindi ka naman pala ganun kabobo. Ano ang gusto mong gawin? O gusto mo lang alok ang target? Iba ito. Utos ng nakatataas. Direktang paglusob sa siya. Sa siya. Hindi ba dapat ibinibigay sa militar ang mga kriminal para asikasuhin? Ang taong ito ang pinuno ng underground arena nitong nakaraang 2 taon. Dapat sana ay naisuko na siya sa militar. Pero lumabas na may sabuatan siya sa mga nasa itaas. Hindi ba't iniimbestigahan mo ang pagpuslit ng mga bagay na pambabae? May kopya siya. Hindi pwedeng ay siya yon. Mahalagang bakas natin ito. Anong iniimbestigahan mo pa? Nandito na ang mismong sagot. Bago matapos ng militar ang paglilinis. Kailangan naming maalis ang taong ito. Kayo ang bahala sa pagsisiyasat. Kahit maghanap kayo hanggang susunod na taon, hindi pa rin malinaw. Pinalaki lang kayo ng aman nyo para magsanay. Hindi naman niya inaasahang may malaking magagawa kayo. Basta buhay kayong makauwi, sapat na yon. Hay! Sa tingin ko, tama rin ang sinabi niya. Anong tama? Pwedeng hindi matapos ang misyon. Pero kung makikisali kayo sa alitan ng mga nasa itaas at ng militar, parang isinama na rin niyo si Alex at ang mga kasama niya. Nakasali na tayo rito. Kung hindi, dito na tayo magtapos. Ipasa mo sa amin ang Mimic Hybrid. Kapag binuksan na ang Distrito 11, magdadala ako ng mga tao para balikan siya. Dapat matapos ang misyon. At dapat ding maibalik ang tao. Matutulungan ka namin sa bagay na ito. Pero kapag natapos na ang lahat, gagamitin ko ang pinakamataas na otoridad ng pulisya. Ang misyon ninyo. Gagamitin ko ang otoridad ko para tulungan kayong tapusin ito. Pero hanggang sa misyon lang. Kailangan din nating siya sa atin ang pagkakakilanlan ng isang tao. Basta isang tao lang. Isa lang na tao. May kasunduan tayo. Hey. Ikwento mo ng detalyado ang misyon. Sandali. May dumating. Mga tauhan ito ni Kunan. Sina Feng Xiao at Feng Ren. Sila ang kanang kamay at kaliwang kamay niya. Kasama rin si siya. May isang kakilala. Si Barto. Isang hybrid na nagbalik sa anyong ninuno. May dati siyang transaksyon kay Kunan. Mingxi. Hindi ba siya yon? Bakit siya nandito? Huwag mong sabihin. Kasabwat din ba ni Kunan ang lobong iyon? Kasama rin ba siya sa listahan ng papatayin? Wala siya roon sa ngayon. Tara. Sundan natin sila. Higpitan mo ang hawak sa kahong nasa kamay mo.
Dinala ko na ang tao. Basura. Narito ang gusto mong paninda. Nakuha mo na rin ang gusto mo. Maaari na ba akong umalis? Ipasok siya. Pumili ka ng munting basura at ipasok para makipaglaro sa kanya. Ayokong pumasok. Ayos lang iyon. Kung ganoon, isauli mo ang gamit ko. Anong gamit? Ang munting soro. Ang ninakaw mo ay bagay na kasing halaga ng isang lungsod. Malaki ang kinita mo sa kanya, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang talino mo naman. Ibinebenta mo siya. Bakit hindi mo siya pagbidyohin ng malaswang video? Maganda ang naisip mo. Mapagagawa ko sa kanya ng mas kawili-wiling mga video. Wala pa akong nakikitang mimic hybrid. Ang galing niyang gumaya. Kayang-kaya niyang gayahin ang ganitong klase. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Siya. At ang asong iyon. Dalhin mo sila sa akin. At palalampasin ko ang buhay mo. CJ. Bigyan mo ako ng isang araw. Sa loob ng isang araw. Dadalhin ko sila sa'yo. Huwag kang magpakitang gilas sa harap ko. Huwag mong isipin na wala akong alam. Noong nakaraan, ikaw ang naglantad ng kinaroroonan mo kaya ako nakulong sa malaking piitan. Hindi ko kagagawan iyon. Gusto ko lang sanang ibigay sa iyo ang gamit. Hindi ko alam na sinusubaybayan pala ako ng mga pulis. Hindi ko rin alam na ganoon kalubha ang sugat mo. Hindi ka man lang makatakbo. Akala mo ba mauuto mo ako? Kung totoo ang sinasabi mo, paano ka nakakapamuhay ng ganito kasaya sa labas? Gusto mo bang gamitin ako para makamit ang tagumpay at burahin ang pagkakasala mo? Kung hindi lang kita nakikitang may silbi pa. Basura ka. Iyan ang magiging kahihinatnan mo. Makinig kang mabuti, Soro. Alam ko kung nasaan silang dalawa. Alam ko ring maayos ang relasyon mo sa asong iyon. Bibigyan kita ng kalahating araw. Huwag mo nang subukang gamitin ang mga taktika mo noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, kahit pulis, kahit ang militar, hindi ka maililigtas. Lumabas na sila. Bakit ka sumusunod sa Soro? Hindi ba papatayin natin ang isang matang iyon? Bakit nagmamadali kang pumunta roon? Marami silang tauhan. Kailangan pa nating maghanda ng kagamitan para harapin sila. Sundan muna natin sila at tingnan kung ano ang balak nila. Sina Feng Xiao at Feng Ren. Boss, hindi ba rito nakatira ang mga hybrid na munting lobo? Kailangan nating tumawag ng mga tao. Ipapapunta ni Barto rito ang mga yon. Parang may hindi tama. Huwag kang magmadali. Tingnan pa natin. Barto. Bumalik ka. Nasaan si Alex? Nasaan siya? Pinamumunuan ni boss ang labanan sa kanlurang pader. Ano ang nangyari? Ilan kayo? Ano, ilan? Ilang tauhan ni boss ang narito? Ang mga narito. Ilan ang nagpoprotekta kay Guning? Hindi sapat. Bumalik na si Barto. Parang nasugatan ang tainga ni Barto. Ano ba talaga ang ginawa mo? May mga tauhan ng sindikato na nakapasok sa militar. Isuot mo na. Bilisan mo. Anong nangyari sa'yo? Aalis tayo agad dito. Hahanapin natin si Alex. Bakit? May nangyari ba? Hindi naligtas dito. Kailangan mong pumunta sa tabi ni Alex. Huwag mo siyang iiwan kahit isang saglit. Kayong lahat ngayon. Agad. Dalhin niyo siya kay Alex. Iyan ang utos ni boss. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Maraming tauhan ng militar sa kabilang panig. Nasaan ang mga tauhan nyo? Kulang na kulang ang mga tauhan nyo. Ligtas lang siya kapag nasa tabi ni Alex. Aalis tayo. Puntahan natin si boss. May ilang amoy ng hindi pamilyar na mga taong hayop. Maging mabait ka, munting boss. Maging maayos kayong lahat. Kailangan nating umalis dito agad. Seth, suriin mo ang makina. Naputol ang tubo ng gasolina. Tumagas ang gasolina sa buong sahig.
Seth, maghanap ka ng ibang sasakyan. Sa iba ang mga sasakyan. Maaari pa ba nating paandarin ito? Paandarin muna natin, saka na natin isipin. Iilan na lang ang sasakyan sa paligid. Lahat ng nakikita ko ay may tagas ng gasolina. Mauubos lang ang oras natin kung maghahanap pa tayo. Diretso ninyo siyang isama. Huwag na tayong gumamit ng sasakyan. May isa pa tayong motorsiklo. Ako na ang kukuha at magpapandar. Ako ang magmamaneho. Isasama ko si Cook. Isama ninyo siya. Hawakan mo itong mabuti, munting boss. Pagdating natin doon, kailangan pa nating magsuot ng gamit. Kailangan ba talaga nilang maghubad ng ganoon sa bawat pagbabago ng anyo? Saan sila pupunta? Batay sa direksyon, papunta sila sa kanlurang pader. Sumunod kayo. Siya nga. Kilala ninyo sila. Kilala ninyo ang sorong iyon. Munting itim. Sumabay kayo sa mga lobong iyon. Umupo kayo at huwag gagalaw. Napakatumpak niyang bumaril. Mga bala ng kristal. Isa siyang piling mersenaryo. Mukhang sawa na talagang mabuhay ang sorong iyon. Nagdala pa siya ng mga mersenaryo para kalabanin tayo. Kapag nagpatuloy sila, papasok sila sa sakop ng kanlurang pader. Kailangan nating makahuli ng isa para maiuwi at maimbestigahan. Hindi natin mahuli ang mimic hybrid. Kung ganoon, hulihin na lang natin siya at iuwi. Sino kayo? May kasama namang mula sa angkan ng mga lobo rito. Sa buong daang ito, manhid na ako sa lamig ng hangin. Saang unit kayo kabilang? Kung saan kayo nanggaling, doon din kayo bumalik. Bawal lumapit dito ang mga hybrid. Bilisan inyo, dalhin siya palayo. Bilisan inyo, dalhin siya palayo. Huwag mo akong harangan. Kailangan ko silang turuan ng leksyon. Hindi na kailangan. Sobra na tayong naiipit dito sa Distrito 11. Mabuti na lang, ilang araw na lang at makakabalik na tayo. Hindi rin naman ganoon kahirap kalabanin ang mga halimaw na ito. Sobrang tahimik. General, batay sa karanasan nyo, tapos na ba ang labanan? Tapos na. Ano sa tingin mo? Hindi tugma ang bilang ng klaseng hari sa mga ulat ng intelihensya. Unang beses kong lumaban sa Distrito 11. Hindi ko alam kung normal ba ang ganitong sitwasyon. Walang normal sa Distrito 11. Laging may bigla ang nangyayari. Hanggat hindi pa tapos ang taglamig. Dapat laging handa tayong lumaban anumang oras. Mukhang sabik na sabik kang umalis sa Distrito 11. Bakit? Natagpuan na ba ang target? Wala pa. Hinanap namin ang buong sakop na 10 kilometro. Pawang kalat-kalat na mababang uri ng halimaw lang ang nakita namin. Mukhang iyon lang ang nag-iisang klaseng hari. Sa mga nakaraang araw, hinalughog na namin ang buong Distrito 11, loob at labas. Wala rin kaming nakitang bakas ng ibang pangunahing uri. Puro maliliit na pinuno lang. Baka masyadong matibay ang depensa ng Distrito 11 ngayon. Kaya hindi sila naglalakas loob na magpakita. Kung ganoon, kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Sa mga nakaraang araw, paikot-ikot kayo sa himpapawid. Talagang pinagpaguran nyo iyon. Bumalik kayo at magpahinga ng mabuti. Alex, magpahinga ka rin sandali. Binata, huwag mong hayaang guluhin ng maliliit na bagay ang pag-isip mo. Mas dapat kang tumingin sa mas malawak na larawan. Bakit narito si Seth? Hindi ba dapat nasa silangan siya kasama si Munting Guning? Seth, tumakbo ka. Tinulungan sila ng puting lobo na palayasin ang kawan. Malamang kabilang din siya sa kawan ni Alex. Parang nakita ko na ang mga matang iyan. Ito ay Alex. Munting Guning, bakit ka na parito? Hindi ito lugar para sa'yo. Na-miss mo ba kami? Hindi pa ba sila nakakahabol? O pinigilan sila sa bungad? Alex,
Nagkaroon ng alitan ang mga munting lobo mo at ang unit ng mga lobo rito. Nagkita tayong muli. Philnos, may problema ba? Mukhang nagkakagulo na ang mga tao ni Git at ang mga miyembro ng Wolf Team. Kailangan kong asikasuhin ito. Alex, ikaw, dala mo pa ang munting kaibigang ito, hindi ka makakapagpahinga ng maayos. At mahihirapan ka ring gumawa ng mga gawain. Sama mo siya at maglibang kayo. Sobrang abala pa sa bandang kanlurang pader. Kailangan mo ng tutulong sa mga gawain mo. Gunning, sasamahan kita magpahinga. Wala na si Cook. Huwag kang mag-alala. Mas may sentido kumunpa ang mga lobo kaysa sa mga asong nakikipagmatigasan. Pumunta ka na at asikasuhin mo. Ano bang balak ninyong gawin? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manggulo. Ulitin ko. Kung hindi ngayon, lumayas kayo. Kung hindi, makakatikim kayo ng sapak. Hindi pa tapos ang paglilinis. Wala na ba kayong ginagawa sa Wolf Team? Sumunod kayo sa akin. Pasok kayo. Ang bahay na ito ay maayos. Gunning, hindi mo na kailangang makisiksik pa sa amin. Dito ka na muna. Hanggang hindi pa bumabalik si Alex. Hanggat maaari, huwag ka munang umalis sa bahay na ito. Salamat. Salamat. Pangalawang opisyal. Ako na ang bahala sa kanya. Babalik din agad si boss. Biglang lumabas si Barto ngayon. Sabi may delikado raw kaya kailangan ko nang umalis. Sobrang kakaiba rin ni Cook. Parang may masamang mangyayari. Gunning. Gusto mo bang uminom ng tubig? Wala ring mainit na tubig dito. Ilagay mo muna ang bag mo. Ano ba ang laman ng bag mo? Bakit ka nagdala ng sobrang daming pera? Saan mo nakuha yan? Lahat yan galing kay Alex. Ha, kay Alex galing. Lahat yan, sarili kong pinaghirapang pera. Pera mula sa pawis at dugo. Si Alex nga mismo, halos wala nang natitira ni isang bote ng panlaban. Tapos ibibigay niya sa iyo ng ganoon karami. Bakit hindi ka kapusin? Hindi naman siya mula sa militar. Magulo ang sitwasyon sa Distrito 11 at mabilis maubos ang mga gamit. Halos nagamit na ang dinala niya. Ngayon, bibili pa nga lang, hindi na makabili. Pati sweldo niya, siya pa ang dumadagdag. Ubos na ang bulsa niya. Naglalabas siya ng pera at lakas. Wala man lang siyang nakukuhang kapalit. Ang laki ng tinitis ni Alex. Hindi ba pinapakialaman ng militar? Pero sa bandang militar, walang kahit anong kilos. Baka kulang din na yon ang militar sa panlaban. Hindi maganda ang tunog niyan. Kahit si Barto, nakakabili pa. Halatang sinasadya siyang hindi bigyan ng militar. Kulang. Pero may reserba naman sila. Hindi nila gagalawin ang sayo. Nagugutom ka na ba? Nagdala ako ng pagkain para sayo. Kakaalis ko lang para humanap ng makakain. Pasensya na. Isa lang ang madadala ko. Baka kailangan mo pang pumunta roon ng mag-isa. Hindi na kailangan. Gusto kong may maiuwi na makakain para kay Gunning. Araw-araw naming pinapakain at inaalagaan ng mabuti ang boss namin. Hindi sanay kumain ng mga ganyan ang boss namin. Mas bagay yata sa inyo ang mga yan. Pahagi ito ng para kay Andrew, General. Gunning. Mas masarap ng makakain. Magdidilim na ang langit. Wala rin akong balita kina Barto at Cook. Sabihin mo sa kanya na nandito ka. Abala siya ngayon. Wala siyang oras para makita ka. Kung gusto mong puntahan siya, pwedeng sumama ka sa akin. Pero bawal kang lumabas mag-isa at kung saan-saan tumakbo. Bumalik na si Alex. Sina Barto at Cook. Tara. Punta tayo kay Alex. Bakit naman kayo nandito? Mukhang ayaw akong ilabas ni Alex. Pupuntahan ko para tingnan ko sila. Ano bang nangyayari sa inyo? Sina Barto at Cook. Nagkaproblema sa huling batch ng inhibitor. Hindi naman issue ang supply, konti na lang talaga. Kailangang bilisan natin. Nagtatago ang mga klaseng hari. Hindi na pwedeng patagalin pa ito. Kailangang mahuli natin sila. Kahit ano paman.
Kailangang maibalik muna ang kuryente. Alex, ano sa tingin mo sa pagbabalik ng kuryente? May plano na ang nakatataas. Ako lang ang susunod sa utos. Kung ganoon, pasensya na sa abala mo. Wasak ang mainline. Kailangan mo ng tao para ayusin agad. Kumusta na yung mga Mimic Hybrid na inihanda nyo? Sa ngayon, ang mga nakaabot sa training standard ay 3 lang ang mga Mimic Hybrid. Hindi ko lang alam kung sasapat. 3 lang, kulang pa. Pero sa pagsasanay, kaya pa rin nilang mahuli ang klaseng hari. May ibang plano ba kayo? Nakapatay na kami ng isang klaseng hari sa may kanlurang pader. Balak naming ilagay ang 3 Mimic Hybrid. Sa silangang pader, hilagang pader, at timog pader. Sa kanlurang pader, maglalagay pa rin kami ng isang Mimic Hybrid. Ang laki ng butas na iyan, doon namin sila papasukin. Sayang lang kung hindi mapapakinabangan. Pag naibalik na ang kuryente, babasagin natin ang ilan sa mga tauhan. Magdiriwang tayo ng bongga. Pagdiriwang. Hindi kaya medyo maaga pa. Bata ka pa. Mas matalino ang mga klaseng hari kaysa sa inaakala mo. Naghihintay lang sila na bumaba ang bantay natin. Kung ganoon, luluwagan natin sila. Wala pa ring balita kina Cook at Barto. Hindi na ako makapaghintay. Ano ng problema? Bumalik na ba si Alex? Nga. Tiisin mo muna, boss. Pagkagising niya, babalik na agad siya. Ating pinagmulan. Dito, hindi tulad sa may silangang pader. Talagang hindi kami pwedeng lumabas. Little boss, ibalik mo siya sa akin. Konti lang, ha? Pinakahuli, bukas lang babalik si boss. Abala siya ngayon sa pag-aayos ng kuryente. Anong gusto mong gawin? Sasamahan kita, sige ba? Git. Nandito ka na pala. Barto. Naghihintay lang ako rito. Bukas, hahanapin ko at ibabalik si Cook. Ikaw, manatili ka lang kay Alex. Wala kang pupuntahan. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Tiyaga lang muna. Hindi ito tunog ng bala ng militar. Sino ang umatake sa inyo? Gusto ko ring malaman kung sino ang umatake kina Git at sa iba pa. Hindi gumagamit ng kahit anong sandata ang mga halimaw. Huwag kayang ang mga lobong ayaw harapin ni Alex. Pagkalabas ni Barto, pinapunta ko si Seth para sundan siya. Maya-maya, bumalik si Seth at sinabing nawala siya. Ang totoo, hindi ko rin gaanong naintindihan ang wika ng mga lobong beastman. Kung ganoon, bakit mo siya tinatanong? Hindi rin madaling magpalit ng anyo kapag nasugatan si Git. Maaari nitong palalain ang posibilidad na maging halimaw. Nagpadala na ang maliit na soro ng ilang batang lobo para maghanap. Manatili ka lang dito at huwag mag-alala. Lalabas ako para alamin ang sitwasyon sa labas. Mahigit 10 araw nang walang kuryente at tubig ang Distrito 11. Ayun. Pagkabalik ng kuryente, tinawagan mo agad ako. Hindi ito basta nagkataon lang. Ilang araw na akong pilit na kumokontak sa inyo. Kumusta na ang kalagayan nyo? Gaano nakalawak ang paglilinis sa mga halimaw? Malapit na. Kapag nalutas na ang problema sa klaseng hari, bubuksan na ang mga pasukan ng Distrito 11. At saka kami unang iuwi ni Alex. Kung walang aberya, mga 2 o 3 araw siguro. Ang bilis naman. Kakapasok pa lang ng taglamig. Maagang dumating ang taglamig sa Distrito 11 ngayong taon. Maaga ring sumalakay ang mga halimaw. Hindi rin naman ganoon kabilis. Hindi pa natin alam. Hindi pa alam kung mapapain natin ang klaseng hari. Mapapain. Hindi mo alam. Ayon sa intel ng militar, hindi bababa sa 3 ang klaseng hari ngayon. Isa pa lang ang napatay ng militar. Sa nakalipas na 2 araw, nalinis na ng militar ang buong Distrito 11. Pero wala pa ring galaw mula sa klaseng hari. Kaya kailangan na nilang gamitin ang Mimic Hybrid. Kaya pala ganoon. Iyon ang misyon ni Alex. Ano bang ibig mong sabihin? Kakakuha ko lang din ng impormasyong ito. Hindi ko rin alam kung magtatagumpay ito. Hindi ko pa nakitang gumaya ng anyong babae ang isang Mimic Hybrid. Talaga bang tatalab iyon laban sa klaseng hari? Hindi mo pa siya nakikita. Hindi ba may isa sa tabi ni Alex? May Mimic Hybrid sa tabi ni Alex. Kailan pa nagkaroon ng Mimic Hybrid sa tabi niya? Bakit hindi ko alam? Hindi ba sinabi sa inyo ni Alex? Hindi sinabi sa amin ng boss na may dala siyang Mimic Hybrid. May hybrid niya ba sa tabi niya? Meron. Kung ganoon, tama nga.
Pati pala kayo, naloko na ni Alex. Mukhang mahusay niyang naturuan ang mimic hybrid na yon. Baka isa rin siya sa mga pain para mahuli ang klaseng hari. Hintayin na lang nating bumalik si Alex at saka siya tanungin. Mimic hybrid. Itinuring ako ni Alex na isang mimic hybrid. Pero bakit niya ako alagaan ng ganito kung isa lang akong mimic hybrid? Sa panahong ito, lubos na akong nagtitiwala kay Alex. Pero hindi pa rin kami tunay na magkapareho. Hindi kami isang uri ng nilalang. Hindi ka makakatakas. Mahahanap kita. At huhukayin ko ang mga mata mo. Malinaw pa rin nakaukit sa isip ko ang isang matang beastman mula sa panaginip. Buhay pa siya. Pumunta siya para maghiganti sa akin at kay Cook. Ano man ang mangyari, kailangan kong sumugal. CJ, dadalhin kita kay Alex. Wala pa ring balita mula kay Barto. Wala rin akong magagawa kundi magkunwaring wala akong alam. Hintayin muna nating mahanap sina Cook at Barto bago tayo magsalita. Ako mismo ang magtatanong kay Alex kung ano talaga ang nangyari. Hindi ako naniniwalang ituturing ako ni Alex na mimic hybrid. Halika na, bilis. Mukhang mapapagalitan na naman tayo ng boss. Sabi ng boss, bantayan ng mabuti si Boss Liliit. Huwag ninyong hayaang makalabas siya ng bahay. Anong unit kayo? Nasa ilalim kami ni Alex. Pakiuna muna kami. Hindi ba niyo alam na may utos mula sa itaas? Bawal na ang labasan at pasukan sa pader. Hindi ba kayo sinabihan ni Alex? Wala rin talaga kaming alam. Kung gusto ninyong dumaan ng pilit, halos imposible. Palampasin niyo kami. Tumigil na kayo, anong sinisigaw ninyo? Nasa misyon kami. Tumahimik kayo at kumilos. Sino ang nagsabing pwede kayong pumunta rito? Kung ganoon, siya na lang ang lumapit mismo. May seryoso kaming usapan. Pinunong Wen. Mawalang galang na po. Palampasin niyo na kami. Hindi niyo sinusunod ang patakaran. Hindi ko kayo palalampasin. Nagpapatawa ba kayo? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po kami. Iiwan ng tao dito. Saka lang kayo makakalampas. Hindi pwede. Bakit ang hirap labanan ng mga lobo na ito? Pinunong Wen. Ano ang gusto ninyong sabihin? Hindi ito Distrito 5. Kapag gusto mo, punta ka. Kapag gusto mong umalis, umalis ka. Ano naman ang gusto mo? Dahil nilabag ninyo ang utos ng militar. Kailangan ninyong tumanggap ng parusa. Gusto ko ngang makita. Kaya bang lumitaw ni Alex? Bago ko pagawing basag ang bungo mo. Huwag kang tensyonado. Ako na ang maiiwan. Paalisin mo sila. Akala mo papayag akong umalis kayo. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan niya ay Cook. Ano ang pangalan niya? Cook ang pangalan niya. Cook. Boss Lilith. Hindi ba? Paano niyong nahalo si Wen sa mga lobo ni Alex? Mukhang nakilala ni na Wen at Cook ang isa't isa. Ikaw. Kasama ko si Cook. Umatras ka. Ibigay mo sa akin ang tao. Pinunong Wen. Anong pinagsasabi mo, mutant ka nga? Kapag nilinis na namin ito, saka natin ayusin kung sino ang tama. Umalis ka. Hindi kabilang sa inyo si Cook. Bakit hindi siya kabilang sa atin? Kapatid natin siya. Seth. Tara na. Hanapin si Alex. Gunning. Nasaan ka? Sa mismong sandaling ito, gumuho na ang hagdan sa harap at likod ko. Ang platapormang nakahawak ako ang tanging natitira. Huwag kang gagalaw. Hindi ligtas dito. Gusto mo bang puntahan ang mga halimaw? Bawal tumakbo. Ikaw si Cook. Ano ang relasyon niya kay Cook? Pwede ba akong magsabi ng totoo sa kanya? Ang bagay na ito, isang beses lang ang bisa sa akin. Isang beses lang pala talaga gumagana ang bagay na ito. Kaya mo bang magsalita? Boss Lilith, patay na tayo. Ano ang nangyari? Tumakas si 1,366. Hinahanap siya ng pangkat ng mga ibon sa kung saan-saan.
Kumusta ang sitwasyon sa pader? Sinira ng napakaraming lumilipad na halimaw ang linya ng kuryente. Hindi natin naprotektahan ang puwang. Marami ng halimaw ang nakapasok sa loob ng pader. Pero hindi pa nagpapakita ang klaseng hari. Kailangan nating mahanap ang mimic hybrid. Kapag hindi natin siya nahanap, mas malala ng 100 beses ang magiging kapalit. Saan mo ako dadalhin? Nasaan si Andrew? Nangunguna siya sa operasyon sa tuktok ng pader. Hindi tayo sasama sa kanila. Wala pang 2 minuto. Pagkatapos magiging merienda ka na ng mga halimaw. Mag-iwan kayo ng 2 tao rito at protektahan siyang mabuti. Opo. Boss. Hindi na natin pwedeng sayangin ang oras dito. Manatili ka lang dito at huwag kang mag-alala. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Nasaan ang kasama niya? Wala. Isa itong babaeng taong hayop. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero kakaiba ang ngiting iyon. Ang nasa harapan natin ay hindi talaga babaeng taong hayop. Isa siyang mimic hybrid. Huwag kang matakot. Ikaw. Gusto mo ba akong kainin? Huwag mo akong kagatin. Bawal. Unang tuntunin. Bawal saktan ang mga babae. Babae ako. Hindi mo ako pwedeng kainin. Hindi kita kakainin. Dilaan na lang kita. Sige, dilaan mo na. Huwag mo lang akong patayin, ayos na. Nakahina rin ako ng maluwag. Nahanap na siya ni 1,366. Wala na ang takip sa ulo niya. Kung hindi ako nagtrabaho noon sa labas ng pader, at hindi nakaranas ng ilang beses na bungee jumping, saan ako kukuha ng tapang para tumalon ng ganito? 1,366. Isagawa ang utos. Hindi ako mimic hybrid. Ang mga kilay at matang ito. Bitawan mo ako. Nasa loob siya. Mimic hybrid. Sa loob. Nagpakita na ang huling klaseng hari. Nasaan ka? Nagpakita na ang klaseng hari. Nasa silangang pader. Dalhin ang mimic hybrid sa distrito eh. Nakahanda na si Alex roon. Nauunawaan ko. Munting Guning. Nasaan ka? Huwag kang matakot, Munting Guning. Sasama ka sa akin para hanapin si Alex. Munting Guning. Nandito ka pala. May mali sa mga halimaw na ito. Sobra ang kanilang pagiging agresibo. Hindi siya mimic hybrid. Kung hindi ninyo pakikinggan ang paliwanag ko, at ipipilit niyong ituring akong mimic hybrid. Kung ganoon, sabay-sabay na tayong umatake. Hindi ako. Mimic hybrid. Taong ibon. Tanga. Yakap ng mahigpit. Ay. Hayaan muna siyang harapin ang mga halimaw. Imbes na ako ang atupagin niya. Ganoon siya makipaglaban para sa isang mimic hybrid. Bakit parang lumiit ng husto ang pangangatawan ni 1,366? Nahanap na ang 1,366. Bilisan mo at dalhin siya roon. Taong ibon. Bobo. Bitawan mo ako. Pumutok. Huwag kang magsalita. Akala ba niya siya lang ang may alam? Saan niya ako dadalhin? Philnos. Bakit ka na parito? Hindi ba hinahanap mo ang 1,366? Si Cyril ito. General. Kailangan kong kumpirmahin niyo ang isang bagay. Ano ang dapat kumpirmahin? Kumusta na siya ngayon? Boss. Boss. Nagmamatigas si Munting Guning at gustong makita kayo.
May itatanong ako. Napakahalaga nito. Sino ang nag-utos sa iyong dalhin siya rito? Boss. Kung umakto kayo, parang wala nang bukas. Hindi na kayo sumusunod kahit sa mga utos. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Clore ang tanga mo. Isa siyang mimic hybrid. Ha? Ano? Mimic. Mimic hybrid. Alex. Paparito ang klaseng hari. Paparito ang klaseng hari. Ha? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ha? Alex. Ibalik niyo sa amin si Cook. Paano mo nakilala si Cook? Kakapasok lang namin dito kasama si Cook para hanapin kayo. Nakita namin si Ven. Iginiit niyang kabilang si Cook sa grupo ng mga lobo. Ikaw ang mamumuno rito. Boss. Bakit hindi mo sinabi na si Munting Guning ay isang mimic hybrid? Sino ang nagsabing isa siyang mimic hybrid? Si Lano ang nagsabi. Sabi niya may mimic hybrid sa tabi mo. Kaya akala namin siya yon. Hindi ako naniniwala. Kaya pumunta kami rito para tiyakin ito sa'yo. Hindi namin inakalang totoo nga pala. Boss. Saan kayo pupunta? Ano ang ipapakita mo sa akin? Dalhin mo sila sa unahan at magbantay roon. Sa ganitong sitwasyon, wala nang saysay ang pagtatago ko bilang hybrid. Hindi na ito kailangan. Pwede bang magbigay kayo ng babala? Ang munting hybrid sa powder ni Alex. Bakit ka umakyat dito para maglaro? Ako yon. Kaya pala. Kaya pala inaalagaan siya ni Alex na parang kristal. Hindi ako. Mimic hybrid. Siyempre, hindi ka ganoon. Sino ba ang nagbibiro ng ganyan sa'yo? Mamaya, tuturuan kita ng leksyon. Gusto mo pang maglaro? Anong klaseng sirang baril ito? Subukan mo ulit. Ha? Mamaya, hahanapan kita ng mas magaan na baril para mapaglaruan mo. Dumating na ang klaseng hari. Sige na. Mukhang nagkagulo sa kinaroroonan ni Alex. Pumunta ka roon at ayusin ang sitwasyon. Nilalamig ka ba? Hintayin mo ako sandali. Hindi madaling gamitin ang baril na ito. Malakas na ito. Pero sobrang bigat. Mas maganda pa rin ang 2 baril na bigay sa akin ni Barto. May gusto ka bang sabihin sa akin? General. Ako si Andrew. General Andrew. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Ayos lang. Dahan-dahan mong sabihin. Ano ang gusto mong ipatulong sa akin? Mukhang matatagalan pa si Alex. Hindi mo muna siya makikita. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tulungan mong iligtas ang kaibigan ko. Pwede ba? Alam mo ba kung nasaan ang kaibigan mo? Bibigyan kita ng ilang tauhan mula sa pangkat ko. Isama mo sila para iligtas ang kaibigan mo. Pero hindi ligtas ang Distrito 11. Hindi ko muna pwedeng hayaang makita ka ng napakaraming tao. Ayos ba? Ikaw ang mamuno sa mga tauhan mo. Sundan niyo ang batang ito. Tulungan siyang magligtas ng tao. Opo. General. Sige na. Habang nagtitipon ng tauhan si Cyril, maghahanda rin ako. Salamat. Kailangan mong makipag-ugnayan kay Cyril. Kaya mo ba? Munting bata. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Andrew. May pangalan ka ba? Munting bata. Siguradong alam ni Andrew ang pangalan ko. Malamang na inimbestigahan na niya ako. Tinanong niya ang pangalan ko. Ibig sabihin, alam niyang hindi si Cook ang tunay kong pagkatao. Guning. Mabuti. Naiintindihan ko na. Handa na ako. Sumama ka sa kanya. Munting bata. Ngayon, iyon na siya. Huwag kang mag-alala. Gamitin mo siya. Munting boss, ano ang maitutulong ko sa'yo? Ako ang mangunguna sa daan. Ellen. CJ. Ay.
Alex, tignan natin kung paano mo ito haharapin. Aray. Alex. Alex. Malinaw na si klaseng hari ay sadyang pumunta para sa kanya. Dahil may babaeng narito. Ginamit ni Alex ang amoy ng babae para akitin ang mga halimaw. Mukhang matagal na siyang nakapaghanda. Ano man ang pakay niya. Malubha na niyang nilabag ang batas ng alyansa ng mga hayop. Seth. Tama na, Seth. Tama na. Kailangan kita. Oh, oh, oh. Ning. Cook. Cook. Nandito ka na pala. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Paano ka nakabalik? Pinag-isipan ko ang sinabi ni Cook. Pinapaalis ka ni Barto. Engan. Nasaan siya? Nakilala ninyo si Kinan, hindi ba? Takot ako. Hindi ako natatakot. Noong dumating si Barto para sagipin ako. Ayokong iwan si Barto. Sabi ni Barto, kailangan kong protektahan si Ningning. Mahalaga si Ningning. Mahalaga rin si Barto bilang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Cook, hindi namin pwedeng iwan si Barto. Huwag kang matakot, maililigtas natin siya. Boss, hindi masama ang pampalakas na gamot na ito. Hindi kami niloko ng lobo na ito. Napakalakas ng gamot na ito. Kahit ipinagbawal pa ito ng hukbo. Hindi naman masama. Pero hindi lang ito ang kailangan ko. Pinalitan ang pampalakas ang alagang aso na yon. Ikaw, itong nakaw mong mimic hybrid. Isoli mo sa akin. Naiintindihan mo ba? Glowstone. Ipagpalit mo siya. May pangalawa ka pa ba? Meron man, hindi ko rin ipapapalit. Isa lang ang gusto ko, sapat na. Kung peke pala ang batong ito. Sinusubukan mo pa akong lokohin. Akala mo sino ako? Bukod sa akin. Sa buong Distrito 11, walang makakakuha ng ikalawang glowstone. Ayaw mo, kainin mo na lang. Tingnan natin kung kaya. Palalakihin ko ulit ang mga pakpak at mga mata mo. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Papasok na agad ang hukbo para linisin ang mga halimaw. Pagdating ng oras, ako na ang sasalo sa'yo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo nang wala ka ng pakpak. Takot ka rin, ano? Uy, kainin mo na. Kung tunay nga ang isa na ito. Paano kung peke? Hihingin kong ilabas niya ang tunay. Kung ang mutant na iyan ang pinag-uusapan. Gusto kong makita mismo. Kung kaya ba niyang tiisin ang pagbabagong iyon. Tungkol naman sa ikalawang glowstone. 4 ang klaseng hari sa pagkakataong ito. Anong nangyayari sa bahagi ng hukbo? Naputol ba ang depensa dahil sa paglusob ng mga halimaw? Hindi pa dapat umabot dito. Hindi tayo pwedeng maubos dito. Kapag nagpatuloy pa ito, paano pa matutuloy ang misyon natin? Inalis mo pa ang kalahati ng mga tao. Kaunti lang naman kami mula pa lang noon. Kung gusto mong matapos ang misyon, sumunod ka sa akin. Kung hindi, umuwi ka na lang at umiyak sa tatay mo. Mukhang may signal na. Ay! Mingxi, saan ka pupunta? Anong ang minamadali mo? Hintayin mo muna ang signal mula sa lugar ni Xiaohei. Boss! May nakatutok na sa atin. Ikaw ang makipaglaro sa kanila. Mga tao ng pulisya. Kahapon, sila pa ang tumulong sa asong ito para harangin kami. Nasaan ka, maliit na bagay? Galit na nakangiti. Ako lang. Paano? Hindi mangangahas. Matagal nang hindi nagkita ang maliit na bagay. Natuto ka nang magsalita. Engan. Ano nang kinain ni Alex? Bakit hindi niya bantayan siya ng maayos? Anong oras na ba? Pinapabayaan pa niyang gumala sa labas. Hindi ba niya alam kung gaano kadelikado sa labas ngayon? Mabaho at ang tagal pa ng misyon na ito. Unahin nating pagbintangan ang mimic hybrid na ito.
Nakikita kita. Magpatuloy kayo. Kapag natakot ka, pwede kang huminto anumang oras. May harang sa kaliwa. Dumating na sila. Masyadong makapal ang hamog, hindi ko makita ang mga mukha nila. Pero alam ko, hindi sila si Kunanday. Dala. Gusto nilang kainin ako. O gusto nilang iligtas si Barto. Barto. Nasaan siya? Mula ngayon, siya na ang amo mo. Talagang dumating para sagipin siya. Talagang kaya kanyang paamuhin. Hindi nakakapagtakang ganyan ang build mo. Itong trader na ito, ako ang kakain. May dating din naman. Mataas talaga ang level mo. Akala mo ba matalino o bobo ang gagamitin mo? Alam mo pa ngang gusto mong kumawala sa fox na yon. Gusto mo siyang kainin. Kumain ng fox. Kung ganoon, dadalhin kita para ikaw ang kainin. Nagdala ka pa ng mga sundalo. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Noong gabing iyon, pumunta ako para hanapin ang empleyado sa kitchen ni Barto. Isang lihim na kainan iyon na humuhuli ng mga hybrid. Magkakampi sila ni Kunanday. Beria. Pigilan niyo sila. Crystal Shield. Tao siya ng militar. Ako ang ipinadala ng Beast Alliance para sa misyon. Pakawalan mo ako. Ako yon. Takbo, takbo. Hindi ko na nga siya makilala. Siyempre, kilala ko siya. Aresto ito, alam mo ba? Paglabag ka. Hindi ako nandito para hulihin ka. Hindi ko kayo alimin. Malapit nang mabulag ang mga mata ko sa inyo. Sino ba ang natutunang makipagbasag ulo ng ganyan? Pakawalan mo ako. Huwag kang tumakbo. Mukha namang hindi siya mimic hybrid. Barto, sagipin mo si Barto. Boss ng pulis, tulong po. Hindi ka tumatakbo para magsagip. Di ko alam kung si Alex ang nababaliw. O ako ang nababaliw. Cook. Tara. Hanapin si Barto. Ito ba ang kuneho? Ha? Hinila pala nila si Kunanday. Huwag kang matakot. Sana lang mabilis na nila siyang makita. Mas mabuti kung hindi masyadong maraming tao ni Kunanday sa loob. Woof! Nakita na ba ni Cook si Barto? Barto. Marto. Huwag na. Gusto mo ba akong patayin? Wala ka ng tsansa, loko. Gusto mo pa akong lokohin gamit ang kaawa-awang itsurang iyan? Bakit ang dami ng amoy ng tao sa katawan mo? Mimic hybrid. Kaya palang gayahin ng ganyan ang amoy. Hindi ba yon ang mutant na nakatira sa tapat ko? Itago mo. Barto. Barto. Ay. Tanga. Ayaw niyang makita nito ang sarili niyang nakakatawang hitsura.